ating lesson, Overcoming Temptation. Sabay-sabay natin basahin. Blessed is the man who endures temptation, because having been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Let no one being tempted say, I am tempted from God, for God is not tempted. Battery is running low. Your battery is running low. Brings forth the harap ka daw sis. Yan, nabasa na natin. Ulit. Let's go. Let's pray. Father God, we honor you and thank you, Lord, this afternoon as we welcome your presence, even the Holy Spirit, oh God, to teach us, guide us, Lord. Continue to open the eyes of our understanding. Allow us, Lord, to be humbled by your words, to be quickened by your words. And continue, Lord, to use only thy servant to share and send this message, Lord, not only for them, but for every one of us, that we may be a true overcomer, because you are the God who causes us always to overcome through Jesus Christ. We welcome, Lord, in your presence, O God, your strength, your joy, your peace, your love upon each and every one. As we declare, O God, the victory only in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen. Praise God. So, muli natin palawakan ng Panginoon. So, sa ating introduction, sabay-sabay natin basahin ulit. Temptation is the desire or inclination to act against God's will. All humans experience desires contrary to God's will at some point in their lives. Feeling the desires is not in and of itself a sin. However, sin occurs when we act upon this temptation. Temptation arises both from our own human hearts and from the devil. Temptation is part of the human experience, yet God always provides the way out as promised in 1 Corinthians 10:30. God calls us to rely on Himself when facing temptation. So, sa magtuturo nito, number one, siyempre, ang point of view natin na dapat maintindihan natin, yung salitang temptation sa Tagalog ay tukso ay hindi siya kasalanan. No, kasi baka pag nagtuturo tayo, may magtanong sa atin, kasalanan ba ang mapailalim ka sa tukso? O nando ka sa dumadaan sa temptation? Hindi siya kasalanan. It's part, sabi nga dyan, no? Part of human experience. At sinasabi din yan, ang pagiging kasalanan yan, kung paano tayo mag-act. However, sin occurs when we act upon this temptation. Ibig sabihin, pag tinutokso tayo, hindi pa siya kasalanan. O ano ang gagawin mo sa tukso na yun? Doon tayo pwede magkasala. Diba? Pero kung tinutokso ka lang, pwede mo siyang i-deny. Pwede mo siyang takbuhan. Pwede mo siyang ipag-pray. Diba? So yun yung mga pag-uusapan natin. So praise the Lord. So ang ating icebreaker, if temptations are part of human experience, can anyone share his or her observations as a response to temptation, now being a born-again Christian? So yung icebreaker natin, bilang mga Christian na tayo, ano ang kaibahan na naranasan nyo, na-obserbahan nyo sa buhay natin bilang Christian
paano tayo nagre-react na ngayon sa temptation? Siyempre, medyo iba na siya, di ba? So, sino yung gusto mag-share? Ano yung observation? Pwedeng sa iyo, pwedeng sa iba, no? Pwedeng sa karanasan ng iba na sinare sa iyo, okay na. Ano ang observation natin bilang Christian? How do we respond to temptation? Kasi normal naman siya eh. At impossible na hindi tayo dumadaan sa temptation. It's impossible. Okay. So, sino unang gusto mag-share? Ano yung observation natin sa buhay Christian? Wala rito tinutokso. Mga ibig sabihin, mga kosa ni ano to ah. Silang gusto mauna. Stay Jess na, yan. Yung trabaho ko po dati, parang sa purchasing po kasi ako. So, marami pong temptation. Pwede po akong kumita ng perang extra pera. So, alam naman po natin yung mga Indian, kapag po pwede tayo makipag-deal lang sa kanila under mga ganun po. Pero, alam niyo po yun, may access ako na pwedeng i-release yung check nila, o mag-order, mag-discount, yung mga ganun. Pero alam niyo po, pinarealize po sa akin ng Panginoon kasi sometimes, may time po na magsisinungaling ako sa mga supplier na i-release yung cheque para makabili ako ng semento. Pero na-realize ko, sabi ko, hindi siya maganda. Kasi ginagamit ko yung bibig ko para magpuri sa Panginoon. At ginagamit ko din pagsisinungaling. Kaya sabi ko sa amo ko, Sir, huwag niyo na akong pakausapin sa kung magbabayad ko yung hindi, huwag niyo na akong isama kasi marami po ako pinapanalangin. So, alam niyo po yun, napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko, dahil ko sinasabi sa kanya, tell the truth and the truth set you free. Alam niyo po yun. So, salamat po sa Panginoon kasi mahirap na, sister, pag-pray mo ko. Tapos pagtalikod ko, alam ko may ginagawang masalanan. Alam ko naman na hindi yun papakita ng Panginoon. So, salamat kasi na-deliver po ko yun ng Panginoon. At salamat din kasi, alam mo pag nilalapit mo talaga sa Panginoon, pinag-pray mo lang talaga, ang puhunan ko lang palagi, panalangin. Yun lang sa lahat, sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, sa pangangailangan, panalangin lang sa Panginoon. At makakalaya ka sa anumang temptation. Salamat. Yan, praise the Lord. Yan, gusto ko dagdagan niya na, yung paano ka hindi magsisinungaling. Kasi yun ang temptation niya, di ba? Kung nandun siya sa point na you are in between. Yung boss mo, tsaka supplier, and trabaho, middleman ka eh. Pwede ka naman hindi magsinungaling yan. Sabi ng boss ko kasi, babayaran na kayo ng cheque. Sabi naman ng boss mo, hindi ka nagsisinungaling, di ba? Kung ano yung sinabi ng boss mo, you just tell them, di ba? Kasi minsan may iipit ka nga. Yung akala nila hindi kayo magbabayad, pero it's not in your hands. Diba? So pwede mo pa rin sabihin na, my boss told me that they will issue the check tomorrow. Diba? O next week. You tell the truth. Diba? Parang yan, hindi ka nagsinungaling. Diba? Parang yun. O isa pa, sino ba yung gustong mag-share? How do you respond now as a Christian? Any point of temptation? Sister Kay. Ako yung I prepare myself to face the temptation. Kaya lagi ko pong, nare-remind ako ng Lord, lagi sa kanyang pong words dyan na pray always and be watchful so that you will not fall into all kinds of temptations. Kaya pag ako po ay nananalangin, yung tulad ng panalangin ni Jesus na lead us not into temptation. Pero sa akin po talagang binibigyan ko ng pangalan yung temptation na yun, lalo na kung alam ko na yun po yung weaknesses ko, yung sa prayer ko po lagi na Lord, deliver me into the temptation, from temptation of yung boastfulness, arrogance, pride, lahat po noon, tsaka lalo na po yung mga laziness. Basta kung alam ko po kung ano po yung kakaharapin ko sa buong maghapon na yung mga possible temptations po, ilalagyan ko po yun talaga ng pangalan, inisisa ko po yun, praise God po, by God's grace. Talagang pag alam mo po na nandyan na yun, yung discernment ko na, eto na yun. So alam mo na po na, yung sabi po sa James na submit yourself then to God, babalik ko ulit sa panalangin para magkaroon ka ng power by God's grace to resist the devil at talagang kakaripas po yung kaaway mo.
Praise God. Yan, praise the Lord. So maganda rin point of view yun na bilang Christian, you actually do not fear temptation. Or, sabihin mo na ayaw mo siyang harapin. Kasi minsan, naisip mo, tokso na naman to. Ayaw mo siyang harapin. Pero pag Christian ka na, you know that the Lord who is in you is greater than He that is in the world. So pwede mo na siyang harapin, pwede ka na mag-pray. Di ba? So sa verse 12 natin, sabi dito, blessed is the man who endures temptation, because having been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. So, sinasabi pa nga dito ni James, may benefits pa yung temptation actually. The benefits of temptation. Sa James chapter 1, 2-3, sabi diyan, pag nagkaroon ka ng temptation at nalampas sa pera, you will endure temptation. Diba? Creates patience. No? So, ibig sabihin na sa Christian, hindi ka hinahayaan ng Lord na hinaharap mo yung temptation na ikaw lang. And therefore, maganda yung salitang blessed. Blessed is the man who endure temptation. And this blessing will only come if you have faith in Jesus Christ. Sa totoo lang. So, faith in Jesus is blessed to overcome temptation. It will increase our desire to go to heaven where we will be free from all temptation. Ito rin yung sinasabi ng Philippians chapter 1, 21-23. Dito si Paul yung sabi niya, to live is Christ, but to die is gain. Yung nagkakaroon siya ng pagtimbang, ano ba, mabubuhay na lang ba ako dito sa mundo? Pag mabubuhay ako kay Kristo. Pero pag namatay naman ako, kinuha ko ng Lord, kasama niya ako. So, yung desire mo na naiisip mo, kung nandito ka sa mundo, may tukso ka, dumadaan ka sa mga tukso, pero kailangan mo magbuhay kay Kristo. Diba? Pero pag kinuha ka naman ng Panginoon, wala kang problema. No? Kaya sabi mo sa kapatid mo, buti na mamatay ka na lang. Wala ka ng problema. Wala ka ng tukso, wala ka ng... Pero sa totoo lang, pag tinignan mo talaga yung ano ni Paul, ganun thinking niya. Ganun talaga ang thinking niya. To live is Christ, alam niya may hirapan siya eh. But sabi niya, but to die is gain. Diba? Ganun talaga ang thinking niya. Sino rito gusto nang mawala ng temptation? So, ganyan. So, he shall be crowned, of course, sabi nga dyan, pag nalampasan natin yung mga temptation sa buhay, meron tayong crown. He will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Amen? Pakibasa itong yung sabi mo ni James 1, 2-3. O, simulan natin. Nakalente na ba kayo? Ayan. There, Lian. 2-3. James 1, 2-3. James 1, verse 1. James, a servant of God and the Lord of Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy. Yes, on King James for you to be the My brethren, count all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Yeah. So you have different trials, various trials. At sabi nga ni James, you count it all joy. Ibig sabihin, dapat nga, lalo kang maging masaya. Amen? What about this Philippians 1, 21-23? Ito yung sinasabi ko. Si Paul, no? Philippians 1, verse 22-23. For to me, to live is Christ and to die is gain. If I'm going on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose?
I do not know. I am torn between the two. I decide to depart and to be with Christ, which is better by far. So yun, alam ni Paul na kung mabubuhay tayo bilang Christian, you will face the earthly suffering, di ba? Earthly temptation. But if God took us, of course, it will be gain for us. Di ba? So yun yung benefits natin. Now, share one testimony declaring the benefits of overcoming temptation as a Christian for God's glory. Sino yung gusto magbigay ng isang testimony na may na-overcome siya na dating siguro parang sa kanya laging tukso sa iyo yun. Pero now, you can say that God allows you to overcome. Pero bang gusto mag-share? One testimony that you have overcome. Anyone? Siyempre, marami ng issue to na dumaan sa atin. Sino gusto mag-share? Anyone? Oh, huwag tayo mahiya para matapos tayo. No, abutin na alas 9 ngayon. Pagayin niyong mag-share. Isa lang. Isang area lang na overcome niyo. Pastor Jen. I would like to share po yung pag-deliver sa akin ng Lord sa pagbibigay ng tithe. So, siguro paano na yun? 10, 12 years ago. So, I praise the Lord po dahil nung time na yun na hindi pa kami huli nagbibigay na tithe. Kasi Deacon Jeff, ano na siya, Christian na siya nung sa Philippines pa lang. So, siya talaga nagbibigay siya ng tithes. Binibigay niya sa akin. Sabi niya, magbigay tayo ng tithes. Pero binibigay ko lang yung sa kanya lang. Pero dahil nga, as kami, couple, as one kasi kami. So ako, dahil from Catholic nga ako, is nag-start pa lang ako to learn about kung paano yung provision ng Lord, paano magbibigay ng tithes. At nung mga panahon na yun, talagang lagi kaming kulang. At lalo pa akong natatat na hindi ibigay kasi nga, mas lalo pa kami magkukulang kung hindi ko siya ibibigay. Tapos, na-share ko dito sa Discovery Gardens Bible Study na nung nawalan ako ng trabaho, binigyan ako ng gratuity ng aking company at doon pa talaga ako deliver ng Lord. Kasi yung huling money na yon, hindi ko alam kung kailan ako ulit magkakasahod, hindi ko alam kung kailan ako makakahanap ng bagong work. Pero doon ko binigay yung tithes ko, which is parang 7 years or 8 years ko atang gratuity yun. So, I praise God dahil after that, sunod-sunod na yung provision ng Lord, yung pag-bless sa amin, yung kahit nga yung mga anak namin, even si Zion before, kung hindi niyo po alam, hindi na namin siya kasama dito before. Kailangan namin siyang iuwi sa Philippines kasi kaya. Pero yun nga, dahil sa biyaya ng Lord at sa pagtuturo niya sa akin is the Lord parang ginawa niya kami winner din sa area na yun. Praise the Lord. Yeah. So they were blessed to overcome, di ba? So yun po yung isang magandang example. Actually, maraming katulad ng shinare nila Mr. Jane. Maraming mag-asawa nag-struggle ng ganyan. Kasi minsan, yung babae nagtatides, yung lalaki hindi. O minsan katulad nila, yung lalaki nagtatides, yung babae hindi. Eh nung pinag-isa mo sila, yung pera, kahit pa paano, mag-iisa yun eh. Mas mahirap kung parehong hindi nagtatides. Di ba? Pag pareho kayo, mas matagal yung blessing nun. Actually, it's real blessing talaga. Kasi pag kalahati ka na nagbibigay, kalahati lang yung blessing. Di ba? Ganun yan eh. Pero pag kulang times mo talaga, kulang blessing, overflowing yun. Sa totoo lang, yun yung mga sikreto na minsan maraming ayaw pa nilang subukan. Pero yung mga nakasubok na, alam nila, yun ang talaga isang sikreto talaga na nag-overflow. Amen? Praise the Lord. Ngayon, point number 2 natin, seek God and pray against point of temptation. Sabi ni James, let no one being tempted say, I am tempted from God. God is not tempted by evil,
and He tempts no one. So, ang isang magandang very specific na sinabi ni James, kahit na anong dinadanas natin na tukso, it will never be coming from God. Hindi yan pwede manggaling sa Diyos. Kasi, hindi tayo tutuksuin ng Diyos para magkasala. Kasi ang definition of temptation, it's an inclination to commit sin or against the will of God. Yun yung tukso, yung gusto mong gumawa ng isang bagay na ayaw ng Diyos. So, hindi gagawin ng Diyos yun. Diba? So, it's an enticement or provocation to sin. Ang salitang temptation, para maganda rin makita natin, temptation. Ibig sabihin, hindi ito pang matagalan. It's a temporary situation. Kaya pag nakita mo, ay, temptation, tukso na naman. Anyway, sandali lang naman to. Hindi ko ito mapatulan. Diba? Lilipas din ito. Diba? And you have to pray. Sabi nga nun, seek God and pray against point of temptation. But, ang nakakatakot din minsan, ganito. Sasabihin ng Christian, hindi ako tatablan yan. Matagal na akong Kristiyano. Kayang-kaya ko yan. Pero may sabi ng Bible, 1 Corinthians 10:12, if you think you are standing strong, be careful not to fall. So, ano ibig sabihin dito? We have to recognize the danger of falling into sin. Kahit na matagal na tayong Christian, kahit na matagal na tayo sa, sabihin na natin, natutokso ng ganun, it will always come. Kaya, you are never above temptation. Basahin natin noong Matthew 26:41. Deacon James. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yan. Yan, napakaliwanag ng sabi ni Jesus. Minsan yung iniisip mo, kaya ko yan. Yung spirit mo yan eh. Tama sabi ni Jesus, your spirit is willing. Pero sabi niya ba? The flesh is weak. Yan. So kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Lord na, ay, kaya ko yan. Malalampasan ko rin yan. We have to seek God. We have to pray at any point of temptation. Huwag natin kalimutan yan. Dapat, kung iniisip natin na may mahina pa tayong area sa buhay, yan yung sagot ng 2 Corinthians 12:9. Diba? Sabi nga nun, God's grace is made perfect in our weaknesses. Kaya pag tinutugso tayo sa area na gano'n, lalo mong isuko sa Panginoon yan. Kasi, alam ni Satan kasi yung kahinaan din natin. Actually. No? Alam ni Satan yan eh. So, lalo natin pag-pray yun. Sa tayo mahina, isurrender natin sa Lord. And the more the power of God and the grace of God will be manifested. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. In your opinion, what may be some reasons why people, whether Christians or not, continue to fall into temptation? Yan. Ano sa tingin nyo o opinion nyo, pwede Kristiyano o hindi, yung mga tao, nahuhulog pa rin sila sa mga patibong, sa tukso. Ano ang dahilan? Ano sabihin niya? Kasi ano to eh, both Christians naman tsaka hindi Christian eh. So, sumagot lang tayo kahit ano naman eh. Kasi whether Christians or not. Ano ang dahilan na nahuhulog sa temptation? Tingin dyan. Nabalik sa dito. For non-Christians, sabihin po natin na they're used to it. Kasalanan, paulit-ulit na gagawin, na ginagawa, they're used to it, na normal na lang. That they not knowing that they have been tempted, kaya parang okay lang po yung nagkakasala lagi. Pero sa Christians, we continuously falling because of grace pa din. Sinasabi natin grace na minsan lang naman to. Baka patatawaran na ulit ako ng Panginoon. Okay, patatawaran naman ako ng Panginoon pag ginawa ko ito ngayon. Again, tomorrow, the next day, Lord, sorry po.
Pero ito na ulit si temptation, and I will fall again to that temptation dahil ginagamit ko yung grace ng Panginoon. So that's misuse of grace given by the Lord. Yan, maganda po yan, no? Sino ba? Sino pa yung gusto sumagot? Meron ka ba? Ako ba? Ayan, sige. Ikaw na. We are one, Pastor. Yung sinasabi mo ni Paul na yung walk in the Spirit, so you will not obey yung lust of the flesh. So, ibig sabihin, yung temptation, tinitigan niya yung flesh mo. Wow. Flesh yun. Diba, parang inisip mo, mas magandang okay itong gawin ko kasi mas masaya akong ginagawa yun. Kaya napapag ka sa temptation. Ibig sabihin, dahil din yun sa kagustuhan ng iyong flesh. Pero kung Christian ka na, syempre, ganun pa rin yung tukso. Hindi pa rin nagbabago dahil hinihila pa rin yung iyong flesh. Pero yun po yung sagot doon. Kasi sabi ni Paul, we need to walk in the Spirit of God. Sa ng Diyos, sa guidance ng Holy Spirit po sa atin, para hindi po tayo mag-fall doon sa temptation. So, yun lang po isa. Yan, no? Ang maganda po yan, no? Kasi siyempre, if we are a Christian, sabi ang gano'n, the Holy Spirit is in you. Diba? And we need to walk according to the Spirit. Yan. Yun yung sagot ko, pa. Yun na rin sa kanya. May gano'n po ako, pa. Aside, sabi ni Medyo marupok daw kasi falling to temptation. Joke. Ako lang pala natawa. Yun yung sinabi ni Paz, yung as a Christian, we fail to recognize yung bulong ng Holy Spirit sa atin. Mas pinapailan natin yung ating flesh. So siguro yun, dapat as a Christian, we need to recognize, kailangan natin i-identify na, mahuhulog ako, alam ko, ano ko to, weakness ko to. So, hindi ako, nilalayuan daw po kasi yung temptation, hindi siya kinakanta. Nilalayuan. Tukso. Sample. Sino ito yung mga teacher? Teacher Sally. Napakasimple ito sa mga teacher eh. Mga teacher, Teacher Sally. pag may exam, di ba, sabihin nila, lahat ng mobile lagay sa desk. Mobile po. Karamihan, ganun talaga eh. Bakit nila kinukuha yung mobile? Inilalayo sa desk ng mga estudyante. Kasi pag nasa desk ng estudyante, pag konting malingat lang yung teacher, toxic yun sa kanila eh. Totoo lang. Toxic yun eh. Kahit pa paano, kukunin niya, tapos may gagawin niya eh, di ba? Kaya nilalayo mo yung mobile kasi nilalayo mo sila sa tokso. Diba? Yun yung magandang example lang na sa totoo lang, yung sa atin, yung respond mo sa temptation, yun yung mabigat para hindi mo siya magawa. Diba? Kung ayaw mo na tayong gawin yun, lumayo ka, stay away. Diba? You run away from it. Ito po yun. Sabi niya, point number 3, avoid temptation with God's guidance. And sabi ng verse 14, each one is tempted when he is thrown away by his own desires and enticed. Napaganda yung sabi ni James. Sabi niya, but each one, sabi mo sa katabi mo, kasama ka dun. Diba? Each one lahat. Diba? Each one is tempted when he's thrown away by his own desire. Diba? And enticed. Yung salitang desire, yung epitheme malalim yan, deep desire, longing, craving. Ibig sabihin niya, lalo na kung wala nakakita sa'yo. Diba? Kasi gustong-gusto mong gawin eh. Kung medyo may tao, nahihilang ka pa. Pag walang tao, deep desire, longing. Lalong gagawin mo yan. Diba? Yun ibig sabihin ng desire na yun. Kaya po, napahalaga na maunawaan natin to na kahit sino sa atin, pwedeng dumadaan sa atin lahat yan, yung tukso. Temptation follow a consistent pattern. Sabi ko nga si Satan matalino yan eh. Hindi siya magbibigay daan na mahuhulog ka agad sa kasalanan.
Hindi. Ano yan, unti-unti. Consistent pattern. Diba? Sabi dito, everyone is tempted, common to all. 1 Corinthians 10:13. Every sinful act begins in the mind. Matthew chapter 20. Ito yung, sabi nga nun, diba? When you look at a woman to lust, you already committed adultery in your heart. Ibig sabihin, tama yung sinasabi, every sin is premeditated. Walang kasalanan na pwede mong sabihin, naku, sorry, nabigla ako eh. Sorry, nasuntok kita. Sorry, nasampal kita. Sorry, kinuha ko yung wallet mo. Hindi siya totoo. Diba? Lahat ng kasalanan, naisip mo na yan. Gagawin ba ito o hindi? Diba? Hindi yan totoo na hindi mo siya naisip. Diba? Kaya minsan kasi, iniisip natin na hindi ko talaga sinasadya yun. Hindi pa ko yun. Talagang ginawa mo yun. Talagang, yeah. So, temptation is a battle of faith. 1 Timothy 6:12. Ito yung sinasabing, fight the good fight of faith. Di ba? Nagmamadali tayo. So, pag nagtuturo kayo, babasahin niyo isa-isa yan. Read the Bible verses. Ibig sabihin, makikita nyo, para ma-avoid yung temptation, dapat may guidance. Nangyayari lahat yan sa tao, common yan sa lahat ng tao. Sabi nga, no? Nagsisimula yan sa isip, no? At nakikipag-battle ka sa faith mo. Kung susunod ka o hindi. Diba? Temptation yan eh. Diba? So, yan po yung ating tuturo. Avoid temptation with God's guidance. Can anyone share the experience of overcoming point of temptation with God's guidance and strength? Yan. Sino yung magte-testify na minsan naranasan niya talaga ito na nilid siya ng Lord na iwasan yung tukso na yun? Isang pagkakataon sa buhay mo na nakita mo talaga na nilid ka niya para hindi mo magawa yung isang bagay laban sa Panginoon. Meron ba ang gusto mag-share? Amen. Oh, sister, yan. Sister Jared. Hello po. So, ayun. Nagsusumigo yung damdamin ko. Sabi nga sila, overcoming point of temptation with God's guidance. Lahat po tayo tempted na overwork or kaya yung pagbigo sa trabaho. Jollibee. Sige, work tayo overtime. Church, sige na, mag-work tayo kasi hindi na tayo. So, yung temptation po na isinasacrifice mo yung gawain ni Lord, tapos parang pag-ising mo pa lang, iisip mo yung trabaho mo. Hanggang pagtulog mo, puro ka trabaho. Pero yung guidance po ni Lord, alam niyang tatanggalin na niya din. Tinulungan po niya akong malagpasan yon. Kasi instead po na ipopromote ako sana dun sa department na yun, doon po ako naiba. Napunta po ako sa ibang department na doon ako nabigyan ng rest at ng tamang balanse ng trabaho. So, ayun po. Kung kinwestiyon ko din po si Lord, parang mas maganda doon. Sa palingin ko, mas maganda doon. Pero ito yung plan ni Lord. So, yun po. May guidance po. Praise the Lord. Yan. Sino ba? Any issue na gusto nyo share na nilid kayo ng Lord? O meron pa ba? Calling Sister May. Gusto ko din po i-share yung experience ko din po sa previous company ko. Kasi yung ginagawa, dito ba si Des? Ang ginagawa kasi namin dati, para po ma-reach po yung target, nag-i-invoice kami without, parang kinikip lang namin yung staff. Parang ang feeling ko kasi ay nagdadaya kami, dinadaya namin kasi may target itong region namin eh. So yung ginagawa namin para ma-reach po namin yung target, ang ginagawa po ng mga amo namin is nag-invoice kami without delivery, tapos nililipat lang siya sa ibang warehouse. Parang tinatago lang siya. At nandun talaga na nababurden na rin ako sa ginagawa ko kasi ako po yung nasa invoice po. At ako din po yung nag-i-issue po ng RMA after nang matapos na po yung closing year.
So yung prayer ko din po yun sa Lord, na Lord, i-lead mo ako kung karapat-dapat pa talaga ako dito. Kasi bilang isang Kristiyano, kasi nandun talaga na hindi tayo nagdadaya or hindi tayo nagnanakaw sa company. So which is, yung desire ko dati na, Lord, kung kalooban mo na mag-stay ako dito sa company nito, tanggalin mo ako dun sa department kung saan din ako naggagawa ng invoice. At the same time, nandadaya din po kasi sasabihin nila, dinideclare nila sa POA as a declaration po na made in UK yung product namin. Pero alam ko po sa sarili ko na made in China siya at nire-reward lang po siya. So parang ang laking pandadaya po talaga, hindi lang siya dinadaya yung company at the same time, nandadaya din po kami ng mga tao. So doon po nag-i-eager talaga yung prayer ko sa Lord na Lord, tulungan mo ako na mawala ako sa department na ito, kung hindi man, kahit tanggalin mo ako sa company ito. At iyon po ay tinugon po siya ng Lord first quarter po ng last year po. At all glory to God po kasi ngayon po natatakot po talaga ako gumawa ng kasalanan or batan sa mga ganyang bagay na against talaga sa Panginoon. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Mabigat pala yun, ano? Trabaho ni sister. Ngayon, point number 4 natin, seek spiritual strength through fellowship. Bakit natin ito sinama? Sabi sa James 1:15 to 16. Diba? Inihambing ni James yung pagiging isang kasalanan o paggawa ng isang kasalanan parang isang babaeng nagdalang tao. Yan ang, then when desire, sabi niya, when desire has conceived, it gives birth to a sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren. So yung 4D na tinatawag, pag nagkaroon ka ng tukso, may 4 na D. Ang una, may desire. So yung desire, may kasamang deception yun. Yung parang dinadaya ka, kailangan gawin mo to. Diba? Tapos, design. Ibig sabihin, yung temptation, yung design na parang sumuway ka. Yun talaga yun eh. Trap yan eh. Parang ganun. And of course, finally, may disobedience. Diba? Finally, may disobedience. So, ito yung sinasabi na parang nagbuntis na nagsimula sa conception, tapos lumalaki yung tiyan hanggang totally nanganak. At sabi ang gano'n, lahat ng kasalanan nanganganak. Diba? Lahat ng kasalanan nanganganak. Bakit lahat ng kasalanan nanganganak? Kasi yung unang kasalanan na ginawa, para pagtakpan mo yun, gagawa ka pa ng isa pang kasalanan. Sigurado yan. Diba? Kaya nanganganak siya talaga. Diba? Kaya napakahalaga na makita natin to. So, sabi nga nun, seek spiritual strength through fellowship. Ang kagandahan, ano ang magagawa natin bilang Christian to avoid committing the sin in spite of the temptation? May 3 bagay. Attend Christian church. Diba? You have to attend Christian church. Bakit? Sa loob ng church, yung tinatawag na, alam niyo ba ang dahilan kung bakit umatin talaga ng church? Hindi lang yan dahil to meet the brothers and sisters, para makinig ka ng word. Actually, pag tinignan mo from God's covenant point of view, yan yung tinatawag na meron kang covering. May covering ka. Kaya hindi tama yung sinasabing wala kang church na talaga, yung palipat-lipat ka. Kasi wala kang covering. Anong halaga ng covering? Siyempre, pag ang Panginoon nagpala dun sa leader ng church na yun, dama yung ano niya nun, yung covering niya sa lahat ng member sa loob ng church na yun. At siyempre, pag nag-pray sa church na yun, dahil nandun ka sa loob na yun, kasama ka dun sa pinapag-pray. Parang gano'n. Kaya,
Pag nasa loob ka o napasailalim ka sa church covering, ibig sabihin, kasama ka dyan sa blessing ng Panginoon sa loob ng church na yun. Kasama ka doon. No? Pangalawa, read the Bible daily. Siyempre, wisdom ang kailangan natin. Pag natutokso tayo, kailangan natin ng wisdom. Sabi nga nun, thy word is a light unto my path, the lamp unto my feet. Diba? Ilaw siya sa aking mga paa, liwanag siya sa aking daraanan. Ano yun? Salita ng Diyos. So pag lagi tayo nagbabasa, maliwanag ang tingin natin. Maliwanag ang desisyon natin. Diba? Hindi tayo pwedeng mahatak sa kadiliman. So we have to read the Bible daily. Pangatlo, have Christian friends. Karamihan ng natutokso, mali ang sinamahan nila. Sabi ng Bible, pag binasa nito, 1 Corinthians 15:33, pakabasa, tanda tayo. 15:33. Bad company corrupts good character. Yan, bad company, corrupt good character. Lalo na sa mga kabataan, no? Sayang, mga kaibigan, sayang. Lalo na yung mga lumalaking bata. Dapat marinig nila ito 1 Corinthians 15:33. Yung sama lang sila ng sama o sila yung kaibigan na gusto nila. Actually, dapat pag Christian ka, namimili ka na sasamahan. Kasi, pag mali ang nasamahan mo, dadaling ka niyan sa maling gawa. Diba? Dadaling ka niyan. Kaya, sabi ko nga, minsan, dati, pag yung mga anak namin, siyempre first day ng school, nagpe-pray ako niyan. First day ng school, nagpe-pray ako. Kasi pag first day, naghanap ng mga kaibigan yan eh. Kaya minsan nagpe-pray ako niyan, Panginoon, Lord, huwag mong dalhin yung mga anak ko sa mga maling kaibigan, maling barkada, maling... Kasi di mo alam, pag ang unang samahan niya ay mga, alam mo na, mali. Ang buong taon yan, mali. Ang bigat noon, di ba? Yung anak mo, kung saan dinadala, high school boys, biro mo. Kung saan, punta muna tayo sa mall. Nanakwatsa yan, sasakay ng bus. No, magmamall, kala na magulang, nasa school. Yung pala, nasa mall. O, di ba? Nagbibilyan, nagkuha na ng ginagawa, di ba? Kaya minsan dapat, pag Christian parents ka, nagpe-pray ka din, Lord, dali mo yung mga anak ko sa tamang barkada, tamang kaibigan, tamang mga tao. Di ba? So, kasi napakahalaga niyan para makaiwas sa tukso. Di ba? So merong, pag sinabi natin spiritual strength through fellowship, meron doon accountability. Di ba? Sabi ko nga, may covering ka. Encouragement, positive influence, spiritual growth, at kasama ka sa prayer. No? So napakahalaga niyan. Share a testimony in one area of your Christian life, how God worked for you in overcoming temptation in the past. Magbigay pa tayo isang area na na-overcome natin in the past. Yung dating siguro, isang bagay na lagi tayong natutokso pero napagtagumpayan mo na. Yan, Sister Sha. Sister Sha, no? Marupok. Marupok din ba? Ano po, nung na-testify ko na po ito before po ako nagpunta dito, nasa worldly life po talaga ako. And dito po talaga ako yung parang bago yung life ko. Kaya po nung pag-uwi, yung first ko po nagbakasyon, pero nakita-kita po kami ng mga friends ko na, yung mga high school friends ko, yun pa yung friends ko ang gawin. So, di ba po sa mga restaurants, nagsiserve din ng mga alcohol. So, nag-order. Sabi nila, kami nahihirapan sa'yo. Meron ka nga kahit isang bote, hindi ka naman ganyan. Hindi kami sanay na ganyan. Kasi, kahit na saan yung light lang, kasi saan yung light, parang pambanlaw na lang yun. Siya siguro dati kasi sabi niya, may isang taon ba? Hindi na po talaga nila ako napilit. Kaya po nung sumalit yung mga bakasyon ko, alam na po nila na
pagka maglalabas kami, hindi na kami sa bar. At kung order man po kami, hindi na alcoholic drinks yung in-order nila dahil alam na po nila hindi na ako papayag. Ayun po. Praise Yun, praise the Lord. Maganda yan, no? Praise God. In conclusion natin, God always make a way to overcome temptation. Sabay-sabay natin basahin ito, 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you. Except such is common to man. God is faithful and will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with temptation will also make the way of escape, that you may be prepared. Yan, syempre, lahat po tayo ay tumatayo tayo sa salita ng Diyos. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things have passed away and all things become new. Ito yung nagpapatunay na anuman ang tukso na dumaan sa atin dati na hindi natin malampasan, pag tayo mananampalataya na, tayo ay nakaka-overcome na. Ang dahilan itong tatlong P. Jesus paid on the cross the penalty for sins, the power of sin, and the presence of sin. Yan po yung binayaran ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya walang Kristiyano na pwedeng magsabi sa sarili niya, hindi ko to kaya, hindi ko kaya malampasan to. Sadyang mahina ako. Hindi siya totoo. It's a lie. It's a lie. Kaya po, ang ating prayer, basahin natin ulit. I pray that Christians will be more watchful, sensitive to the Holy Spirit, have the fear of God to avoid temptations to commit sin. I pray that we will learn more to seek and commune with God daily, be more active and strengthened through prayers and